Pero kung iisipin mo, ang daming ibang bagay sa mundo na nakaka-addict din, hindi lang sugal, 'di ba? Nandiyan yung alak, yung kape, yung pagkain, shopping, yung video games, 'di ba? Malamang may kakilala ka na masasabi mong addict sa mga 'yan. At kung tutuusin, pare-pareho lang naman sila eh. Lahat 'yan nagbibigay ng saya at nakakatanggal ng stress, nakaka-relax at madalas nagiging paraan pa 'yan para makapag-bonding yung mga magkakaibigan at pamilya. Pero siyempre, 'pag nasobrahan, pare-pareho rin silang pwedeng makasira at makaperwisyo. Pwedeng maubusan ng pera sa kakabili ng mamahaling alak, imported na pabango o overpriced na kape. O kaya, 'pag puro shopping at video games na lang, pwedeng wala nang matira para sa gastusin sa bahay at pwede ding makasira ng relasyon sa pamilya 'pag inuuna yung bisyo kaysa sa kanila. At dun sa tao mismo, 'pag nasobrahan sa kahit ano dun sa mga bagay na yan, pwedeng maapektuhan yung trabaho o kaya manghina yung katawan, lalo na 'pag puro puyat, kakalaro at puro inom ng alak na lang yung gagawin ng isang tao. Pero ang malaking kaibahan ng sugal, lalo na yung online gambling, kumpara sa ibang bisyo, ay kung gaano kadali at kabilis pwedeng maubos yung pera ng isang tao. Literal na konting pindot lang, pwedeng ma-zero yung bank account ng kahit sino at malamang magkautang-utang pa. At siguro, oo, pwede rin mangyari yun sa online shopping kung sobrang mahal siguro yung bibilin mo. Pero sa ibang bisyo tulad ng alak or video games, parang may natural na limitasyon eh. Kailangan mo kasing ilumin yung alak eh bago ka malasing. Kailangan mo ding laruin yung video game bago ka mapagod or magsawa. Ibig sabihin, parang mas matagal bago maubos yung pera mo dun. Sa online sugal kasi ibang usapan eh. Isang taya lang, konting pindot lang, pwedeng mawala lahat sa'yo. At kung wala kang kontrol, delikado talaga. Kaya sa huli, siguro nga, hindi madaling sagutin yung tanong kung dapat bang ipagbawal or hindi ang online gambling. May mga nagsasabi na mas mabuting ipagbawal na lang lahat para matapos na yung problema. Pero yung isang side, may mga nagsasabi na mas maganda kung higpitan at kontrolin na lang kaysa ipagbawal ng tuluyan. At yan din yung pananaw ng ilang opisyal ng gobyerno natin. Alam naman nila yung masasamang epekto at kung gaano kadelikado yung online gambling sa ilang tao. Pero kagaya ng ibang legal na sugal, nakakadagdag din naman talaga sa koleksyon ng tax para sa pondo at pera ng gobyerno. Na sana lang hindi napupunta sa korupsyon, no? At magandang punto din na kapag ipinagbawal tuluyan at naging illegal yung kahit anong sugal, sa totoo